Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 33. Lumang Tipan. Job Kapitulo 25, Job Kapitulo 26, Job Kapitulo 27, Job Kapitulo 28, Job Kapitulo 29. Pagkatapos sumagot si Bildad ang Suita at sinabi, nasa kanya ang kapangyarihan at takot, nagtatakda siya ng kaayusan sa kanyang mga matataas na lugar sa langit. May katapusan ba sa bilang ng kanyang mga hukbo? Kanino ba hindi sumisikat ang kanyang liwanag? Kung gayon, paano magiging matuwid ang tao sa Diyos? Paano ba magiging malinis, katanggap-tanggap sa kanya, siya na ipinanganak ng isang babae? Masdan mo, kahit na ang buwan ay walang liwanag sa kanyang paningin, ang mga bituin ay hindi dalisay. Gaano pa kaya ang tao, na isa lamang uod, isang anak ng tao, na isang uod? Pagkatapos sumagot si Job at sinabi, ganoon mo natulungan ang isang walang kapangyarihan. Ganoon mo iniligtas ang bisig na walang kalakasan. Ganoon mo pinayuhan ang isang walang karunungan at ipinahayag sa kanya ang tamang kaalaman. Kaninong tulong ang tinutukoy mo? Kaninong espiritu ang lumabas mula sa iyo? Tumugon si Bildad, ang mga namatay, ang mga kaluluwa, ay nanginginig, ang mga naninirahan sa ilalim ng karagatan. Hubad ang Sheol sa harap ng Diyos, mismong ang pagkawasak ay walang panakip laban sa kanya. Inuunat niya ang hilaga sa walang laman na kalawakan at ibinibitin ang daigdig sa gitna ng kawalan. Banibigkis niya ang mga tubig sa kanyang mga makapal na ulap, pero hindi sumasabog ang mga ulap sa ilalim nila. Tinatakpan niya ang mukha ng buwan at inilalatag dito ang kanyang mga ulap. Umukit siya ng isang pabilog na hangganan sa ibabaw ng mga tubig bilang guhit sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Nanginginig ang mga haligi ng langit at nabibigla sa kanyang pagsasaway. Pinakalma niya ang dagat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang pangunawa, winasak niya si Rahab. Sa pamamagitan ng kanyang hininga, pinagliwanag niya ang kalangitan mula sa mga bagyo, ang mga kalangitan ay pinagliwanag mula sa mga bagyo, sinaksak ng kanyang kamay ang tumatakas na ahas. Tingnan mo, ang mga ito ay mga palawit lamang ng kanyang mga pamamaraan, kay hinang bulong ang nariring natin mula sa kanya. Sino ang makakaunawa sa kulog ng kanyang kapangyarihan? Muling nagsalita si Job at sinabi, habang nabubuhay ang Diyos, na siyang nag-alis ng aking katarungan, ang makapangyarihan, na may gawa ng kapaitan ko sa aking buhay, na habang nasa akin pa ang aking buhay at ang hininga mula sa Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong, tunay nga hindi magsasalita ng hindi matuwid ang aking mga labi, ni magsasalita ng panlilinlang ang aking dila. Hinding-hindi ko matatanggap na kayo ay tama, hanggang mamatay ako, hindi ko kailanman itatanggi ang aking dangal. Pinaninindigan ko ang aking pagkamatuwid at hindi ko ito bibitiwan, hindi ako susumbatan ng aking mga isipan habang ako ay nabubuhay. Hayaang ang aking kaaway ay maging tulad ng isang masamang tao, hayaang ang lumalaban sa akin ay maging tulad ng isang makasalanang tao. Para saan ang pag-asa ng isang taong walang Diyos kapag kinitil siya ng Diyos, kapag kinuha ng Diyos ang kanyang buhay? Maririnig ba ng Diyos ang kanyang iyak kapag dumating ang kaguluhan sa kanya? Kaluluguran ba niya ang makapangyarihan at tatawag sa Diyos sa lahat ng oras? Ituturo ko sa inyo ang tungkol sa kamay ng Diyos, hindi ko itatago ang mga isipan ng makapangyarihan. Tingnan ninyo, kayong lahat mismo ang nakakita nito, kung gayon bakit ninyo sinabi ang lahat ng mga walang katuturan na ito? Ito ang kapalaran na itatakda ng Diyos para sa isang masamang tao, ang pamana na tinatanggap ng nang-aapi mula sa makapangyarihan, kapag dumami ang kanyang mga anak, ito ay para sa tibak, ang kanyang mga anak ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na pagkain. Ang mga mananatiling buhay ay ililibing ng salot, at ang kanilang mga byuda ay hindi magluluksa para sa kanila. Kahit na ang masamang tao ay nagtatambak ng pilak na parang alikabok, at nagtatamak ng kasuutan na parang luwad, maaaring magyambak siya ng kasuutan, pero isusuot ito ng mga matutuwid na tao, at paghahati-hatian ng mga inosenteng tao ang pilak.
Tinatayo niya ang kanyang bahay tulad ng isang gagamba, tulad ng isang kubo na ginagawa ng isang bantay. Mayaman siyang humihiga sa kama, pero hindi niya laging gagawin ito, imumulat niya ang kanyang mga mata, at lahat ng bagay ay wala na. Inaabutan siya ng mga malalaking takot tulad ng tubig sa baha, tinatangay siya ng isang bagyo sa gabi. Tinatangay siya ng hanging silangan, at siya ay nawawala, tinatangay siya nito mula sa kanyang lugar. Binabayo siya nito ng walang humpay, sinisikap niyang tumakas mula sa mga kamay nito. Ipinapalakpak nito ang kanyang mga kamay sa kanya sa pangungutya, sinasagitsit siya nito mula sa kanyang lugar. Tiyak na mayroong isang mina ng pilak, isang lugar kung saan di nadalisay nila ang ginto. Hinuhukay ang bakal mula sa lupa, tinutunaw ang tanso mula sa bato. Nagtatakda ang tao ng wakas sa kadiliman at hinahanap sa pinakamalayong hangganan, ang mga bato sa karimlan at makapal na kadiliman. Gumagawa siya ng isang hukay pangminahan malayo sa kung saan naninirahan ang mga tao, mga lugar na nalimutan ng kaninumang paa. Naglalambitin siya malayo sa ibang mga tao, pabalik-balik na umiindayog. Tungkol sa lupa, mula kung saan nanggagaling ang tinapay, tinutupok ito sa ilalim na parang ng apoy. Ang mga bato nito ay ang lugar kung saan matatagpuan ang mga safira, at ang alabok nito ay naglalaman ng ginto. Walang ibong mahuhuli ang nakakaalam ng landas patungo rito, ni nakita ito ng mata ng Falcon. Hindi pa nalalakaran ang ganitong landas ng mga mapagmalaking hayop, ni dumaan na doon ang mabangis na leon. Ipinapatong ng isang tao ang kanyang kamay sa matigas na bato, itinataob niya ang mga bundok sa kanilang mga ugat. Bumubutas siya ng mga lagusan sa mga bato, nakikita ng kanyang mata ang bawat mahahalagang bagay doon. Ginagapos niya ang mga batis para hindi sila umaagos, anumang nakatago roon kanyang dinadala sa liwanag. Saan kaya matatagpuan ang karunungan? Saan kaya ang lugar ng pangunawa? Hindi alam ng tao ang halaga nito, ni hindi ito natatagpuan sa lupain ng mga buhay. Sinasabi ng malalim na mga tubig sa ilalim ng lupa, wala ito sa akin, sinasabi ng karagatan, wala ito sa akin. Hindi ito matatamo kapalit ng ginto, ni hindi matitimbang ang pilak bilang presyo nito. Hindi ito matutumbasan ng ginto ng Ophir, ng mahalagang onyx o saphira. Ang halaga nito ay hindi matutumbasan ng ginto at kristal, ni hindi ito may pagpapalit sa mga alahas ng mainam na ginto. Hindi karapat-dapat banggitin ang coral o haspe, tunay nga, ang presyo ng karunungan ay higit kaysa sa mga ruby. Hindi ito matutumbasan ng topaz ng Ethiopia, ni hindi ito mapapahalagahan sa purong ginto. Kung gayon, saan nga nagmumula ang karunungan? Saan ang lugar ng pangunawa? Natatago ang karunungan mula sa mga mata ng lahat ng mga buhay na bagay at pinanatiling nakatago mula sa mga ibon ng mga kalangitan. Sinasabi ng pagkawasak at kamatayan, isa lamang sabi-sabi tungkol dito ang narinig ng aming mga tainga. Nauunawaan ng Diyos ang landas patungo rito, alam niya ang lugar nito. Dahil tumitingin siya hanggang sa mga pinakadulo ng daigdig at nakikita lahat ng nasa ilalim ng mga kalangitan. Sa nakaraan, ginawa niya ang puwersa ng hangin at binahabahagi ang mga tubig ayon sa sukat. Gumawa siya ng isang kautusan para sa ulan at isang landas para sa kidlat ng kulog. Pagkatapos nakita niya ang karunungan at ipinahayag ito, tunay nga, itinatag niya ito at sinuri niya ito. Sa mga tao sinabi niya, tingnan ninyo, ang takot sa Panginoon, iyan ang karunungan, ang lumayo sa kasamaan ay pangunawa. Muling nagsalita si Job at sinabi, na ako ay parang noong mga nakalipas na mga buwan nang pinapangalagaan ako ng Diyos, nang lumiwanag ang kanyang ilawan sa aking ulo, at nang lumakad ako sa kadilimang ginagabayan ng kanyang liwanag. Kung katulad lang sana ako noong nasa kahinugan pa ng aking mga araw nang ang pagkakaibigan ng Diyos ay nasa aking tolda, nang kapiling ko pa ang makapangyarihan, at ang aking mga anak ay nakapaligid sa akin. Nang ang aking landas ay umaapaw sa gatas, at ibinubuhos sa akin ng bato ang mga batis ng langis.
Nang lumabas ako patungo sa tarangkahan ng lungsod, nang naupo ako sa aking lugar sa plaza, natano ako ng mga kabataang lalaki at pinanatili ang kanilang distansya mula sa akin bilang tanda ng paggalang, at ang mga matatanda ay tumindig at tumayo para sa akin. Dati ay itinitigil ng mga prinsipe ang kanilang usapan kapag dumadating ako, tinatakpan nila ng kanilang kamay ang kanilang mga bibig. Tumahimik ang mga boses ng mga maherlilka, at kumapit ang kanilang dila sa bubong ng kanilang mga bibig. Dahil matapos akong marinig ng kanilang mga tainga, pagpapalain nila ako, matapos akong makita ng kanilang mga mata, nagpapatotoo sila at sumasang-ayon sa akin dahil dati ay sinasagip ko ang taong mahirap na sumisigaw, pati na ang lahat ng mga walang ama, na walang sino mang tutulong sa kanya. Ang pagpapala ng taong malapit ng masawi ay dumarating sa akin, dinulot kong kumanta ang puso ng byuda dahil sa kagalakan. Sinuot ko ang katwiran, at dinamitan ako nito, ang katarungan ko ay tulad ng isang kasuutan at isang turban. Naging mga mata ako ng mga bulag, naging mga paa ako ng mga pilay. Naging isang ama ako ng mga nangangailangan, sinusuri ko ang kaso kahit na ng isang hindi ko kilala. Binasag ko ang mga panganang masama, hinalbot ko ang biktima mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Pagkatapos sinabi ko, mamamatay ako sa aking pugad, pararamihin ko ang aking mga araw tulad ng mga butil ng buhangin. Umaabot ang aking mga ugat sa mga tubig, at nasa mga sanga ko ang hamog buong gabi. Ang parangal sa akin ay laging sariwa, at ang pana ng aking kalakasan ay laging bago sa aking kamay. Sa akin nakinig ang mga tao, hinintay nila ako, nanatili silang tahimik para marinig ang aking payo. Matapos kong sabihin ang aking mga salita, hindi na sila muling nagsalita, ang aking pananalita ay pamatak sa kanila tulad ng tubig. Lagi nila akong hinihintay na parang paghintay nila sa ulan, ibinuka nila ng malaki ang kanilang bibig para inumin ang aking mga salita, gaya ng ginagawa nila para sa ulan sa panahon ng tag-araw. Ngumiti ako sa kanila nang hindi nila ito inasahan, hindi nila tinanggihan ang liwanag ng aking mukha. Pinili ko ang kanilang landas at umupo bilang kanilang hepe, namuhay akong tulad ng isang hari sa kanyang hukbo, tulad ng isang umaaliw sa mga taong nagdadalamhati sa isang libing. Bagong tipan. Matthew 21:33-46, Matthew 22:1-14. Pakinggan ang isa pang talinghaga. May isang tao na nagmamay-ari ng napakalawak na lupain. Nagtanim ng mga ubas at binakuran niya ito, at naghukay ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng tore ng bantay, at pinaupahan ito sa mga tagapag-alaga ng ubasan. At siya ay nagtungo sa ibang bayan. Nang ang panahon ng pag-aani ng ubasan ay papalapit na, nagpadala siya ng ilan sa kanyang mga utusan sa mga tagapag-alaga ng ubasan upang kunin ang kanyang mga ubas. Subalit sinunggaban ng mga tagapag-alaga ng ubasan ang kanyang mga utusan, pinalo ang isa, pinatay ang iba, at binato rin ang iba. Pakinggan ang isa pang talinghaga. May isang tao na nagmamay-ari ng napakalawak na lupain. Nagtanim ng mga ubas at binakuran niya ito, at naghukay ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng tore ng bantay, at pinaupahan ito sa mga tagapag-alaga ng ubasan. At siya ay nagtungo sa ibang bayan. Nang ang panahon ng pag-aani ng ubasan ay papalapit na, nagpadala siya ng ilan sa kanyang mga utusan sa mga tagapag-alaga ng ubasan upang kunin ang kanyang mga ubas. Subalit sinunggaban ng mga tagapag-alaga ng ubasan ang kanyang mga utusan, pinalo ang isa, pinatay ang iba, at binato rin ang iba. Minsan pa, ang may-ari ay nagpadala ng iba pang mga utusan, mas marami pa sa nauna, subalit ganoon din ang ginawa sa kanila ng mga tagapag-alaga ng ubasan. Pagkatapos noon, pinadala ng may-ari ang kanyang sariling anak sa kanila, na nagsabi, igagalang nila ang aking anak. At nang makita ng mga tagapag-alaga ng ubas ang anak, sinabi nila sa kanilang mga sarili, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at angkinin natin ang mana. Kaya kinuha nila siya at itinapon palabas ng ubasan, at pinatay siya.
Ngayon, kung darating ang may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga tagapag-alaga ng ubasan? Sinabi nila sa kanya, pupuksain niya sila na tampalasan ng mga tao sa mabagsik na pamamaraan at ang ubasan ay pauupahan sa ibang tagapagpangalaga ng ubasan, sa mga taong magbabayad kapag ang ubas ay mahinog na. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang bato na tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ay naging batong panulukan. Ito ay galing sa Panginoon, at ito ay kamangha-mangha sa ating mga mata. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin niya sa inyo at ibibigay sa ibang bansa na mag-aalaga sa mga bunga nito. Ang sinumang babagsak sa batong ito ay mababasag ng pira-piraso. At kung kanino man ito babagsak, madudurog siya. Nang napakinggan ng mga punong pari at mga pariso ang kanyang mga talinghaga, nakita nila na ang kanyang sinasabi ay patungkol sa kanila. Subalit sa tuwing naisin nilang dakpin siya, natatakot sila sa mga tao sapagkat tinuturing siya ng mga tao na isang propeta. At muling nagsalita si Jesus sa kanila ng isang talinghaga, at nagsabi, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang hari na naghanda ng salo-salo sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga utusan na tawagin ang mga naanyayahan sa salo-salo sa kasal, subalit ayaw nilang pumunta. At muling nagsugo ang hari ng iba pang mga utusan, na nagsabing, sabihin sa mga naanyayahan, tingnan ninyo, naihanda ko na ang aking hapunan. Ang aking mga baka at pinatabang mga batang baka ay nakatay na, at ang lahat ay nakahanda na. Pumunta kayo sa salo-salo sa kasal. Subalit binabaliwala ng mga taong ito ang kanyang paanyaya. Ang iba ay bumalik sa kanilang sariling mga bukirin, ang iba naman ay nagtungo sa mga lugar ng kanilang negosyo. Ang iba naman ay sinunggaban ng mga utusan ng hari, pinahiya at pinatay sila. Subalit nagalit ang hari. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga mamamatay na iyon, at sunugin ang kanilang lungsod. At sinabi niya sa kanyang mga utusan, ang kasal ay handa na, ngunit ang mga naanyayahan ay hindi karapat-dapat. Kaya pumunta kayo sa mga sangandaan at anyayahan ninyo kung gaano karaming tao ang inyong matatagpuan sa salo-salo sa kasal. At ang mga utusan ay nagtungo sa mga malalaking daan at inipon ang lahat ng mga taong matagpuan nila kapwa mabuti at masama. Kaya't ang bulwagan pangkasalan ay napuno ng mga panauhin. Subalit nang dumating ang hari upang tingnan ang mga panauhin, nakakita siya ng tao na hindi nakasuot ng pangkasal na kasuutan. Sinabi ng hari sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito nang walang pangkasal na kasuutan? At walang maisagot ang tao. At sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, gapusin ang kamay at paa ng taong ito, at ihagis siya sa kadiliman sa labas, kung saan doon ay may pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat maraming tao ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Subalit nang dumating ang hari upang tingnan ang mga panauhin, nakakita siya ng tao na hindi nakasuot ng pangkasal na kasuutan. Sinabi ng hari sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito nang walang pangkasal na kasuutan? At walang maisagot ang tao. At sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, gapusin ang kamay at paa ng taong ito, at ihagis siya sa kadiliman sa labas, kung saan doon ay may pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat maraming tao ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Mga awit, Psalm 18 is the 7-15. Kaya nayugyog at nayanig ang lupa, maging ang mga pundasyon ng mga bundok, nayanig at nayugyog dahil nagalit ang Diyos. Umangat ang usok na lumabas mula sa kanyang ilong, at naglalagablab na apoy ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nagbaga ang mga uling dahil dito. Binuksan niya ang kalangitan at siya ay bumaba, at makapal na kadiliman ay nasa ilalim na kanyang paanan. Sumakay siya sa isang anghel at lumipad, pumagaspas siya sa mga pakpak ng hangin. Kaya nayugyog at nayanig ang lupa, maging ang mga pundasyon ng mga bundok, nayanig at nayugyog dahil nagalit ang Diyos.
Umangat ang usok na lumabas mula sa kanyang ilong, at naglalagablab na apoy ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nagbaga ang mga uling dahil dito. Binuksan niya ang kalangitan at siya ay bumaba, at makapal na kadiliman ay nasa ilalim na kanyang paanan. Sumakay siya sa isang anghel at lumipad, pumagaspas siya sa mga pakpak ng hangin. Ginawa niyang tolda sa kanyang paligid ang kadiliman, mabigat na mga ulap-ulan sa kalangitan. Mula sa kidlat sa kanyang harapan, bumagsak ang mga yelo at nag-aapoy na uling. Dumagundong si Yahweh sa mga kalangitan. Ang kataas-taasan ay sumigaw at nagpadala ng mga yelo at kidlat. Pinyana at ikinalat niya ang kanyang mga kaaway, pinaghiwa-hiwalay sila ng maraming kidlat. Pagkatapos, ang daluyan ng mga tubig ay lumitaw, ang mga pundasyon ng mundo ay nahayag sa iyong sigaw na pandigma, O Yahweh, sa pagbuga ng hininga ng iyong ilong. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nagtatag ng pagkapari upang maging tagapamagitan sa pagitan mo at ng iyong bayan, na tumuturo sa amin kay Jesus, ang aming dakilang punong pari. Habang nasasaksihan namin ang mahimalang pagkakahuli ng isda at ang panawagan ni Jesus na sumunod sa kanya, bigyan mo kami ng pananampalataya upang iwan ang aming mga lambat at magtiwala ng lubos sa iyong pagkakaloob. Tulungan mo kaming maging malinis na sisidlan, itinalaga para sa iyong paggamit at puno ng iyong espiritu. Naway maipahayag namin ang iyong salita ng may katapangan at maglingkod sa iba ng may habag ni Kristo. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo, Amen.